Good morning everybody, especially sa sambayan ng seafarers na nasa onboard at nasa lupa. This is Captain Edgardo Flores again para ipaliwanag yung isang naging statement ko last Saturday regarding Marina being a single agency to deal with STCW issues including education ng mga estudyante sa classroom. And of course, ang sabi ko kasi doon na ang choice ko sana or ang aking opinion Marina na lang talaga, at nasabi ko rin doon kasi mga expert doon, hindi naman lahat, uulitin yun ang aking i-clarify, hindi lahat expert na ibig ko sabihin. There are so many people there na expert, tawag nating expert because they are practitioner of the trade. Tsaka itong batas na ito na 10635 12021 hindi na bago dito yung appointment ng Marina as a single agency to deal with STCW at saka maritime education ng estudyante. Tinalakay na to o batas na ito ng Republic Act 10635. Yun ang maliwanag na talaga na single lang yung nun, yung subject nun, STCW, malinaw yon. Hindi katulad ng Magna Carta, pinagsama-sama kasi kaya medyo malabo. Nahirapan silang gagawa niya ng IRR. Anyway, bakit Marina? Kasi nung araw, nung panahon namin, ang PRC ang in charge sa aming education at ang aming licensing. So sila ang nagdidikta. Kumbaga sila kumukumpas. Kaya lang, unfortunately, nung naging natatag ang CHED noong 1994, and since na naging baccalaureate na yung maritime education, syempre magte-take over ang CHED as per law. Doon na nag-umpisa ang medyo nagkagulo-gulo na. Hindi na malaman kung paano address, especially yung OBT o yung onboard training ng ating mga estudyante. Anyway, bakit what nasabi kong okay ang Marina? Kasi nga dito sa Marina, ang mga departments dito ay may mga Pilipino captains and chief engineers na mga bihasa sa pagbabarko. Meron silang research and development, sabihin na natin doon, hindi masyadong meron silang mga kapitanes din doon. Pero yung METS, may mga kapitan at chief engineer talaga doon. Sila ngayon ang tumatalakay dito sa problema ng ating education. And of course, ang mayroong isa ditong special department nila, yung Board of Examiners. Kasi dito sa Board of Examiners, talagang ito yung mga lehitimong kapitan at saka chief engineer na hindi ito basta-basta maituro o yung mga self-proclaimed captains and chief engineers na sinasabi ko. Hindi sila yon. Sila talaga nagmando muna ng barko as a requirement bago maging Board of Examiners. So, ibig sabihin, matatatag talaga sila o matatalino. Hindi naman matatalino. Ibig sabihin natin, well-experienced sila pagdating sa skills ng mga seafarers. Otherwise, you can never call yourself captain or chief engineer. And then, we have also yung sa STCW office na yung executive director, although hindi siya seafarer, pero matagal na siya sa industriya at naiintindihan niya na rin what is STCW. So, with the guidance of this siguro ng mga board na to, kung talagang gagamitin sila sa tamang pamamaraan, gaganda ang ating maritime education ng ating mga mandaragat. Kaso nga mukhang di nagkakakontrahan na naman. Siyempre, hindi pa payag yung isang side at nagkakaroon ng mga komento. Pero hindi na kasi bago to na ang Marina ang talagang inatasan na maging in charge ng maritime education ng estudyante. Uulitin ko, it was way back 2014 nung pinatupad ang 10635 na batas. At kahit doon sa kanilang IRR, malinaw naman talaga rin na ang Marina. Although, sabihin na natin, Marina ang in-charge, pero of course, kailangan pa rin nila magkonsulta sa ating CHED para naman sa issuance ng kanilang mga diplomas. At saka, syempre, yung sino magbibigay ng special order, sino magre-review ng kanilang daily journal, sino magre-review ng kanilang training record book. Na pagka napunta sa Marina, it will all be Marina to do that.
So yun ngayon ang malaking question. Will Marina able to do that? Kasi malaking adjustment ang gagawin nila doon. Oo, kasi sila na talagang mag-i-in charge. Siyempre, kailangan nila ng additional manpower plus resources o budget na manggagaling sa gobyerno. Pero kung kasalukuyang tao nila sa Marina who's dealing with everything, palagay ko may hirapan ng adjustment. So, kailangan mo ng pag-aralang maigi, even the IRR. Kailangan pag-aralang maigi kung paano ipatutupad to, hanggang saan ang magiging power ng Marina para naman hindi naman ma-delay ang edukasyon ng ating mga estudyante at hindi madugo. Kasi siyempre, pagka nagkahalo-halo na naman tong ano na to, pag napaghalo-halo ng Marina ang training sa training center at education ng estudyante sa maritime academies or MHEIs, talagang magulo yan. Pero yung claim ng iba na sinasabi na ayun nga, na bakit Marina? Kasi wala tayong magagawa. Nilagay nyo sa batas yan eh. Kayo-kayo rin. Yung mga tao na yan na gumawa nitong Magna Carta, kayo-kayo rin ang naging advisors nila noon at consultant eh. Inulit nyo na naman dito sa Magna Carta na to. Na supposedly sana, huwag nang pinakialaman ng Magna Carta yung education ng estudyante because it was clearly written doon nga sa 10635 na ang Marina ang sole agency to deal with the education ng mga estudyante at seafarer. O kaya nga hindi ko maintindihan ngayon, lalong nagkagulo-gulo at nagtatalo-talo yung mawawala ng trabaho sa sa kabilang agency o maililipat ng ibang sangay ng gobyerno, nagagalit. Siyempre, hindi naman natin mawawala yun. At marami talagang magiging pagbabago, lalo na kung ito'y papalitan na naman. Ang suggestion ko lang sa Marina, this is just my personal suggestion, huwag nyo nang baguhin yung present curriculum into a ladderized education. Kasi hindi naman findings yun ng EMSA eh. Findings ng EMSA, monitoring lang tsaka implementation nung inyong education. Tinanggap na nga nila yun eh. Pero ba't papalitan nyo pa? And it will take time. But hindi na lang enhance in the meantime kasi nasa na ngayon nasa table na ngayon yung total revision ng STCW into a paperless digitalization at tsaka autonomous operation ng barko. So, hintayin na lang nating mapalitan yun bago natin gawing ladderized. So, kung ano man ang gusto nyo para makaiwas ng gastos kasi pera ng mga taong bayan yung ginagastos nyo dyan. So, suggestion ko lang, ituloy nyo na lang muna itong 3 years course. Pero, tanggalin nyo na yung OBT, gawin nyo na lahat yung sa classroom instruction. Gawin nyo na lang siya na 4 years course sa classroom instruction. Kasi hindi naman nire-require ng STCW sa education ng estudyante ang OBT. Kasi inire-require ng STCW ang OBT pagka ikaw candidate ka na for officer. Ito candidate pa lang na makatapos ng pag-aaral eh. So tanggalin nyo na yung OBT para mawala na rin yung takot na pananakot na naku, pagka pinabili ng traineeship, tataas ang tuition na 200,000. So, yun, kinapitalize tuloy yun ng mga maraming vloggers at saka influencers. Naging trending tuloy yung kumita na naman sila doon sa monetization, sa nila doon, sa mga vlogging nila at the expense ng seafarer. Sana maging responsable din kayo sa mga ganong pagpapahayag. Anyway, sana aking suggestion, finally, huwag nyo na munang palitan yung edukasyon na yan, yung curriculum. Huwag nyo na munang palitan. Patupad nyo na lang muna yan. Tapos, along the way, tsaka nyo na lang pag-aralan. Pagka meron ng inilabas ang STCW ng panibagong provisions nila o ng code. Kasi papalitan na nga. Sabi ko nga sa inyo, papalitan na. It's coming. It's being done now para i-revise fully ang STCW. Again, ulitin ko sana, ito'y akin lang opinion ha. At sana huwag niyong mamasamain dahil nagsasalita lang ako ng aking napapansin sa industry. At huwag niyong kakalimutan na follow me doon sa YouTube page ko na binuksan ko na ngayon. Anyway, again, good luck everybody.
And I'll be back. Pag-uusapan natin sa susunod na episode yung training ship na magkakahalaga daw ng 200,000 ang tuition fee pag pinatupad. Good day everybody.